Pagpasok pa lang nila Danica sa mansyon, pakiramdam niya'y nangangatog na ang kanyang mga tuhod. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Bakit sa dami ng taong pwedeng pagkautangan ng mga magulang niya? Bakit sila pa? Bakit sa mga taong yun pa? Ngayon ay tuluyan na siyang mababaon sa utang. Hindi niya alam kung kaya niya pa bang umahon. "Daddy!" Tawag ni Lindy sa kanyang ama. "Is this your house, Dad?" "Yes, baby. And it's our house, not only mine. Come, let's get inside. I am sure your grandma and grandpa are very excited to finally meet the both of you. And maybe they are surprised to find out that they have already a grandkids. Kasi may isa dyan na sobrang selfish. Hindi malang naisip na marami pang pwedeng magmahal sa mga bata. Na porket siyang nagluwali, may karapatan na siyang itago. Samantalang hindi mabubuo ang kambal kung mag-isa lang siyang gumawa." Sarkastiko na saad ni Marcus patungkol kay Danica. "Will you stop that?" Asik ng dalaga sa lalaki. "Not in front of my kids, Marcus." Hindi na niya mapigilan na sikmatan ito. Alam naman niyang may kasalanan siya. Pero siguro naman ay pwede siyang awayin ito kapag sila na lang dalawa. "Ikaw pa ba ang may ganang magalit dyan? Kagagawan mo ang lahat ng to." Asik din ito pabalik sa kanya. "So sisisihin mo ako sa harap ng mga bata? Pababayaan kitang tratuhin mo ako ng ganyan sa harap nila? Sobra ka na. Kanina ka pa nagpaparinig dyan, hoy. Hindi mo ako madadaan sa ganyan." Nakakagigil na bubulong-bulong si Danica habang padabog ang bawat hakbang. Sumusunod lang siya sa mga ito habang hawak-hawak ni Marcus ang kamay ng dalawang anak. "Diyos ko, ikaw na po ang bahala sa amin. Kailangan ko na lang pong magpatangay sa agos. Kung ayaw kong tuluyang mawala ng mga anak, I will sacrifice my own happiness para lang makasama sila at maisalba lahat ng kabuhayan na naiwan ng mga magulang ko." Aniya sa sarili. Habang pinagbuksan sila ng malaking pintuan, gumala ang paningin niya sa loob ng mansyon. Tuluyan siyang nanliit. Wala siya kumpara sa lalaki. Doble ang laki ng mansyon nito. "Senyorito, good evening. Kanina pa po kayo hinihintay ng mama nyo. May bisita po kayo. Nasa dining area sila naghihintay." Hindi niya maiwasang kabahan habang papalapit sila ng papalapit sa dining area. "Danica." Bulong nito sa kanya na nagpatigil sa kanyang paglalakad. "I want you to act normal in front of my parents. Let me speak to them first. I want them to know everything tungkol sa mga apo nila. At wag na wag mo akong pangungunahan. Wag ka na munang magsalita." Tumangulang siya kasi hindi niya alam ang sasabihin sa mga ito. "Hello mom, hello dad." Bati ni Marcos sa mga magulang nito. "Kasama ko po si Danica. We need to tell something mom, dad." Panimula nito. "Good evening po, tito, tita." Sabay beso ni Danica sa mga magulang nito. Pero laking gulat niya nang paglingon niya sa kaliwang mesa. Naroon na ang dalawang taong hindi niya akalaing makikita niya pa sa ganitong pagkakataon. Parang kailan lang nangyari ang bangungot na yon sa buhay niya. At heto, kaharap niya pa ang mga taong sangkot, ang mga traidor. Hindi naman siya bitter, pero ngayong kaharap na niya ang mga ito, ay bigla-bigla ay gusto niyang saktan ng mga ito. Wala silang karapatan na maging masaya. Ang pananakit ng mga ito sa kanya dati, kulang pa na kabayaran kung sakaling wawasakin din niya ang pagsasama ng mga ito. Kulang na kulang pa. Pero bakit pa? Hindi nila deserve ang pag-aksayahan ng oras. Aniya sa kanyang sarili. "Tito Arthur, Tita Nilda, hindi niyo naman po sinabi na may bisita po pala kayo?" Pinalambing ng babae ang pagsasalita na parang santa. "Anyway, gusto lang po namin kayong formal na imbitahan sa aming nalalapit na pagpapakasal ng aking fiancé. In behalf of my parents, sana makarating po kayo." "Sige iha, makakarating kami ng asawa ko." Singit ng mama ni Marcus. "Oh, by the way po tita,
Pwede ba naming makilala ang mga bisita nyo? Of course, we know Marcos already. Tumitig pa ito sa katabi niyang lalaki na parang may panglalambing na titig. Pero hindi ang mga kasama niya. Sabay titig nito sa kanya na may halong panunuya sa titig pa lang nito. Pero nang balingan ni Danica ang kanyang magaling na ex, kitang-kita niya ang pangungulila na nakasalamin sa mga mata nito. This is Danica, Iha, and my son Marcus. Pakilala ni Tita Nilda sa kanila. I am sure both of you know him. Hindi lang siya isang CEO sa kumpanya na pagmamay-ari namin. May sarili din siyang businesses like resto bars, restaurants, hotels and resorts. Kasama din siya sa top 10 ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa. And we are proud of him. Yeah, of course, Tita Nilda. We know him. Sagot ng traidor na kaibigan. Actually, Tita Nilda. Tumitig pa muna ito kay Marcus bago kay Tita Nilda. Marcus was my ex-boyfriend back in college, Tita. Suminghap naman ang matanda sa narinig. Really, Iha? Tumitig muna ang matanda sa kanya bago bumuntong hininga. Marcus, Danica, meet my business partners, daughter Nancy Mendez, with soon-to-be her husband Carlos Hernandez. Pakilala ng ginang. Hello, Danica. May panguuyam sa ngiti ni Nancy na nakipagkamay ito sa kanya. Oh, hi. Hello, Nancy. Long time no see. Mukhang after 8 years, saka ka lang pakakasalan. May kahinaang bulong ni Danica sa traidor na kaibigan. We're just busy, dear. Ganting bulong nito sa kanya. Right, darling? Tanong nito sa kasintahang kanina pa tahimik sa gilid at titig na titig kay Danica. Bigla namang humarang ang kaibigan sa titigan nila ng dating kasintahan. Nakahawak agad ito sa braso ni Carlos. Kaya naman napilitan itong tumango. Pero ang titig nito hindi humihiwalay sa kanya na ikinasimangot ni Nancy. Nice to meet you, Danica. Saad ng ex niya sa kanya na parang may kasamang lambing sa mga mata habang nakatitig sa kanya. Pakiramdam niya parang may biglang kakaiba siyang nadarama nang banggitin nito ang mga pangalan niya. Nika ang pangalan na laging ginagamit nito tuwing aasarin siya. She is trying to act normal in front of them. Kaya nagpanggap siyang wala lang ang pagtawag nito sa kanyang nickname. Hello, Mr. Hernandez. Nice to meet you. Pero nagulat na lamang siya nang biglang may nagunahang yumakap sa mga binti niya. Mommy, Daddy, we're hungry now. Biglang saad ng mga anak nila. Nagkatitigan sila ni Marcus, sabay karga nila sa kambal. Tigi-isa sila. Natulala naman ang lahat na nasa dining table. Gusto niya sanang hilain ang kambal, pero huli na. Dahil kitang-kita niya kung paano sila titigan ng mga magulang ni Marcus. Oh my God! Singhap ng ginang. Marcus, what's this? Gustong-gusto na ng binatang lumubog at lamunin ng lupa. Para siyang kakapusin ng hininga. Pinagpawisan na rin siya ng malamig. Mom, Dad, this lady beside me na anak ng kaibigan niyo ay dati kong girlfriend. What? Magkasabay na bigkas ng mga magulang ni Marcus. Hindi naman nakapagsalita kaagad si Danica dahil sa gulat. Anong kasinungalingan ba ang sinasabi ng lalaking to? Hindi rin siya makaimik. Baka lalo lang lumala kapag pumalag siya sa sinabi nito. Danica was pregnant when I left her para magpunta sa ibang bansa para dun magsanay kung paano magpatakbo ng business. At yun ang gusto niyo ni Dad, kaya wala akong nagawa. Huli na nang malaman ko na buntis pala siya sa kambal namin at hindi niya sinabi sa akin dahil ayaw niyang hindi ako makapag-focus sa pag-aaral kung paano patakbuhin ang business natin. At nagulat na lang din ako pagkakita ko sa kanya doon sa lamay ng mga magulang niya. Kaya heto, Mom and Dad, ipakikilala ko sa inyo ang mga apo ninyo, Lindy and Liam. Kids, meet my parents, your grandpa and grandma. Please greet them with hug and kisses.
Pero laking gulat nila nang bigla na lamang magsiblas at magpakarga sa lolo at lola ang mga anak na parang dati pa nila itong kilala. Oh my goodness, Marcos! How can you do this to me and your dad? Ang tagal na namin sa iyong hinihiling to. Tapos ngayon makikita namin na may dalawa kaming apo na maganda at gwapo. Oh my God! Thank you, son, and thank you, Danica, sa pagbibigay sa amin ng mga apo. Naku, ang cute ng mga apo namin. Manang-mana sa akin. Sa korte ng ilong, sa mata, pati sa hugis ng muka. Tunay sila na mga Sebastian. Ngayon ay gusto namin ng papa mo na pag-usapan natin kung kailan ang kasal ninyo. Ayaw naming lumaki sila na hindi kasal ang mga magulang nila. At walang pwedeng humadlang sa desisyon namin ng dad nyo. So, kung may mga karelasyon kayo, it's better kung makipaghiwalay na kayo. Manang Raquel, tawag nito sa mayordoma. Pakiakyat ng mga bata sa kwarto namin at doon sila matutulog. And Danica, since may anak na kayo ni Marcus, doon ka na sa kwarto ng anak ko matulog. Bukas na bukas ay ipakukuha ko ang gamit nyo sa mansyon. Dito na kayo tumira. Ayaw naming malayo sa mga apo namin. Seryoso na saad ni Tita Nelda. Nanlalaki naman ang mga mata ni Danica sa mga naririnig. May pinagmanahan pala talaga tong si Marcus. Basta nagdesisyon na lang ang matanda na hindi man lang tinatanong kung papayag ba siya o hindi. Oops, naku, may mga bisita pa pala tayo. Biglang sambit naman ng ginang. Pasensya na kayo at nakalimutan namin na nasa harapan niyo pa kami nag-uusap tungkol sa kanila. Don't worry, Nancy. Makakarating kami sa kasal ninyo. Sabay akyat na ng mga ito para puntahan ang mga apo. Napanganga si Danica sa mga nangyari. Hindi niya maiproseso agad ang mga naganap. Just like that, she's engaged? Ganon kabilis siyang ikasal? Napasubo siya bigla. Oh my God! Shock siya at hindi makapagsalita. Nginisihan naman siya ng katabing lalaki ng nakakaloko. Good luck, babe. Sabay sunod din ito sa mga magulang. May bisita pa kaya ang mga ito, tapos bigla na lang nagsialisan? Nika. Napalingon ang dalaga kay Carlos na tumatawag sa kanya. Is it true na wala na sila tita at tito? Marahan lamang siyang tumango sa tanong nito. Condolence, Danica. Malungkot itong tumingin sa mukha niya. Mamaya, tatawagan ko sila, Mom. Nasa Canada pa kasi sila. Carlos, no need. Wala na rin namang mangyayari dahil wala na sila. Excuse me, mauna na ako. Aasikasuhin ko pa ang mga anak ko. At pwede na kayong umalis. Pasensya na kayo. Nashock ko yata yung mga tao at bigla na lang nagsialisan at iniwan kayo rito ng walang paalam. Maayos siyang nakipag-usap rito dahil ayaw niyang mag-isip pa ito na bitter pa rin siya sa hiwalayan nilang dalawa. Gusto niyang matawa sa mga hitsura ng mga traidor, daig pang natuklaw ng ahas na hindi makakilos. Sa nasaksihan a while ago. 10 points. Gusto niyang magbunyi. Parang bigla siyang nakabawi sa ex niya at sa kaibigan dahil hindi makapaniwala ang mga ito sa narinig kanina. Umuwi na ang mga ito nang sabihin niyang papanik na rin siya sa itaas. Napangiti siya ng mapakla. May konti pa rin siyang naramdaman, pero hindi na kasing sakit ng dati. Gigil na gigil siya pagkapasok ng kwarto. Naalala niya kanina na balak sana niyang umuwi sa bahay nila. Masama ang loob niya na hindi man lamang siya tinanong at basta na lamang nagdesisyon ng mga ito na hindi siya tinatanong. Pero nasa gate pa lamang siya ay napasinghap siya nang may biglang humablot sa braso niya. Hindi na siya nakapalag nang basta na lamang siyang ipasa nito na parang sako ng bigas. Ang Marcos na ito ay hindi man lang pumalag sa gusto ng mga magulang niya. At heto, pati ang pag-uwi niya sana sa sariling tirahan ay gusto na rin siya nitong pigilan. Paano na siya nito? Parang gusto na niyang maglupasay sa sahig. Hindi siya pwedeng magpakasal sa lalaking to. Hindi niya ito gusto at lalong ayaw niya sa lalaking to.
Mapapasubo siya kapag pinakasalan niya ito. Pero paano naman ang mga anak niya? Kanina'y parang noon lang niya nakita ang kakaibang sigla at kasiyahan sa mga anak niya. Kaya niya bang ipagkait yun? Kung para sa mga anak niya, kaya niyang gawin ang lahat kahit ano, basta maging masaya lang ang mga ito. Kahit kapalit nito ang kalayaan niyang magmahal ng totoo sa taong balak na sana niyang sagutin. Dali-dali na siyang nag-shower habang wala pa si Marco sa silid. Baka hindi pa sila kinakasal, mabuntis na naman siya. Bigla siyang natigilan sa naisip. May nangyari sa kanila sa mansyon at ang lalaking yun ay hindi nag-ingat. Paano na lang kapag mabuntis na naman ako? Mahirap magsama kung walang pagmamahal sa isa't isa. At ang mga anak nila, paano na pagdating ng araw kung maghihiwalay din naman sila? Kasi magsasawa din ito sa kanya at maghahanap ng iba, yung tunay na magpapasaya rito. Ano ang mangyayari sa akin kapag dumating ang araw na kukunin niya ang mga anak ko? Hindi pwede. Gagawin ko ang lahat para mag-work ang pagsasamang to. Kahit paibigin ko ang masungit na tatay ng mga anak ko, kahit magmukha pa akong desperada, he will fall for me at pag-aaralan ko rin na mahalin siya. Besides, siya lang naman ang nag-iisang lalaki sa buhay ko na pinayagan ko na pakialaman ako. Sa kanya lang ako at wala nang iba. At ngayon ko na uumpisahan. Aniya sa sarili. Nagsabon siya ng maigi at nagbabad sa bathtub ng kalahating oras. Nagtapis lamang siya ng maiksing towel nang lumabas siya ng banyo. Medyo nagulat pa siya pagkalabas niya ay nabungaran niya si Marcos sa labas ng pinto. Anong ginagawa mo dyan? Nauutal na naman si Danica pagkaharap sa lalaking to. Paano ba naman? Grabe to makatitig sa kanya. Bakit nasa labas ka ng banyo? Kung may balak kang sumabay, sana kumatok ka na lang. Panglalambing niya sa lalaking natigilan din sa sinabi niya. Napapangiti siya sa isip niya. Nung makita niyang medyo naningkit ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Are you flirting with me, Danica? What are you talking about, sweetheart? Hindi niya maisip kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para asarin ng binata. He chuckled. Ngayon lang siya parang nabatubalani sa harapan ng dalaga. God, she's goodness. Napapalunok si Marcos nang pagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Kahit may nangyari na sa kanila nung nakaraang araw, parang tila hindi pa sapat yun para sa kanya. You are soon to become my wife, Danica. So if you flirt with me, then I give you all the right to flirt with me. But be sure, sa akin mo lang gagawin yun. If you know how to play, sweetheart, then let's play. Dahil once na nasimulan mo na, hindi na ako makakapayag na hindi mo to tatapusin. You are going to be mine forever, sweetheart. What just happened? Wika ni Danica sa sarili. Bakit parang naging baliktad? Parang siya pa ang nadala sa binata. Sa halip na ito ang paibigin niya. Para siyang napipi. Nakakapanlambot ng tuhod ang mga titig ni Marcos. Napatikim siya at hindi agad makaapuhap ng sasabihin. Mag-shower ka na nga at magbibihis lang ako. Nakairap si Danica sa lalaki. Bago dali-dali siyang pumunta sa walk-in closet para kumuha ng susuotin. Dinig na dinig niya ang tawa ng binata habang papasok ito ng banyo. May pasipol-sipol pa ito sa labi. Napapangiti na rin siya. Masarap sa pandinig niya ang buhay na tawa nito. Parang may humaplos na kamay sa kanyang puso. Not bad. Mukhang hindi naman masamang subukan na pakisamahan ang lalaking yun. Magiging mabuti siyang ama sa mga anak ko. Ang bilis bigla ng tibok ng puso niya dahil sa kaba. Hindi na normal to. Bakit parang nadadala ko sa mga titig pa lang niya sa akin? Am I in love with him already? Or I am just being attracted to him? Kung alin man dun ang totoong nararamdaman ko, that's a good start. Sinuot niya ang pinakamagandang pantulog na nakahanger sa closet.
Dali-dali siyang nagpabango bago humiga sa kama. Ginamit niya ang comforter para takpan ang sarili. Bahala na, wala nang atrasan to. Nag-sign of the cross pa siya bago nagpanggap na tulog. Narinig niyang lumabas ang binata ng banyo. Wala pang 5 minuto, naramdaman na niyang lumundo ang higaan sa tabi niya. At lumukob ito sa kaparehong comforter. Akala niya ay matutulog na ito, pero naramdaman na lamang niya ang pagyakap ni Marcos sa kanya mula likuran sabay bulong. I know you're awake, sweetheart. You smells good. Parang nagtayuan lahat ng balahibo niya sa katawan nang bigyan siya ng maliit na halik sa batok niya. Mapaibig nga kaya ni Danica si Marcos? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.